Nakapag-break ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! RH Break Time! Break Time! Magandang hapon ho, Luzon, Visayas, Mindanao. Isa pang edisyon ng programang Break Time. Ngayon pong April Fool's Day. Uno, pautang. Magalala, babayaran kita. Wala pala kayo. Next year. Ngayon nga po ay Miyerkules Santo. At dito po ang hanay po natin mga malalaking mga balita. RH Break Time! Sa ating pong headlines, 8 bus companies na nagpato ng taas singil pasahe, nagpatupad ng fare rollback ayon sa PITX. Passenger service charges at iba pang airline fees sa mga paliparan binabaan ng kaap. RH Break Time! Pakikidigma ng Amerika sa Iran. Aba, sana naman. Posible posible nang tapusin na raw. Sa susunod na 1 o 2 linggo ayon mismo daw po kay US President Donald Trump. Aasahan ko na ba yan? Sana nga, ha? Mga Pinoy na na-repatriate mula nang sumiklab ang kaguluhan sa gitnang silangan, higit 3,000 na ayon sa OWA. RH Break Time! Batang babae na manoy inabuso at nagpasaklolo mismo kay Pangulong BBM. Agad daw pong sinaklolohan ng PNP at DSWD. 69 na pulis sinibak sa serbisyo sa unang quarter ng 2026. 100 iba pa pinarusahan ayon po sa NCRPO. RH Break! Online gaming platform Roblox. Target na raw po ipagbawal simula April 10 ayon sa DICT. Pampasaherong jeepney nahulog sa bangin sa Kalinga senior citizen. Patay. 16 na iba pa sugatan. Ano ba yan? RH Break Time! Puwersa ang pagpapakasal sa mga kasong rape. Bawal daw po sa Sharia law. At may libre. Libre! Libre! Yan ang gusto natin, libre! Libreng sakay sa mga veterano ang MRT3 sa Yun. April 6 hanggang April 11, 2026. Sana ngayon na libre, ha? Ngayong Semana Santa, ha? RH I think meron yatang tigil operasyon dahil sa kailangan ng maintenance. Maintenance. Nung ating mga relays. Ngayong Holy Week. Yes. RH Break Time! Ano po mga lingkod, mga kaibigan, sina Ray Sibayan, sa ngalan po nila kay Mayor Deo Macalma. At sa ngalan po ni Ms. Thea Pechocarpus, ako po si Jackie Resho. Para pa rin po sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. RH Break Time! Sa ating pong mga balita, nagbaba ng singil sa pasahe ang 8 bus company na nagpatupad ng hindi otorisadong pagtaas sa singil sa pasahe. Diyan po sa may Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX. Ayon po kay PITX Corporate Communications and Government Relations Head Jason Salvador, abay tumaliman naman daw po ang naturang mga kumpanya sa babala at show cause order ng LTFRB. Mismong si Transportation Secretary Giovanni Lopez Dinania ang nagbabala na posibleng makansila ang kanilang prangkisa o maharap sa total revocation ng mga ito kung itutuloy ang taas singil pasahe. Nagbabala pa si Salvador sa ilang pang kumpanya ng bus na nagtaas ng 50 pesos hanggang 200 pesos. Nasa LTFRB na lamang sila magpaliwanag. May mga na-report tayo in the past few days na nagtaas ng presyo ng pamasahe.
unauthorized, no? Nireport ka agad natin yan sa DOTR at sa NTFRB at ginawa naman ng agarang action. Ibisarahan sila, bigyan sila ng show cause order, and then nagbabala pa ang no less than the Secretary of Transportation na pagpatuloy nilang ginawa ito, di ba, haharap sila sa either suspension ng kanilang mga prangkisa or total revocation. So nakita naman natin siguro, no, tumalima na sila sa warnings na ito. At siguro naramdaman na rin ng mga operators natin na nahihirapan din naman yung mga kababayan natin. Kaya siguro hindi na nila ginagawa ito. I think ni-roll back naman nila. Siyempre, pinatawag na sila, di ba? But pwede natin i-verify yan para sigurado tayo. Minomonitor naman natin kung hindi tayo nagkukulang sa paalala sa kanila na wala pong pinayagan na fare increase. Kaya dapat kung ano po yung pasamasahe dati, yung pa rin po ang sundin natin. Yan po mga kaibigan, si PITX Corporate Communications and Government Relations Chief Jason Salvador. Samantala, nagbaba ng Passenger Service Charges o PSC at iba pang airline fees ang Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP sa mga paliparang nasa pangasiwaan nito. Ayon sa CAAP, epektibo simula ngayong araw ang pagpapatupad ng bawas singil na maaaring umabot sa hanggang 50% depende sa klasifikasyon ng paliparan. Layunin umano ng hakbang na maibsan ang epekto ng mataas na presyo ng krudo at mapagaan ang gastos sa biyahe ng mga pasahero. RH Break Time. Samantala, mas mababa kaysa daw po sa inaasahan ng bilang ng mga o pagtaso ng passenger demand dyan po sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA ngayon pong Holy Week. Ayon po sa New NAIA Infra Corporation, bunsod daw po ito ng kabi-kabilang flight suspension at restriction sa gitnang silangan. Subalit, inaasahan pa rin mas mataas sa 143,000 ang daily passenger volume sa kabuuan ng travel period ngayong pong Semana Santa. Nag-deploy na ng karagdagang tauhan sa mga check-in counter, immigration at security screening area, mahigpit na koordinasyon sa mga airline at ground handlers para daw po maiwasan ang anumang abala. Nagpatupad na rin na extended na oras para sa passenger assistance desks at patuloy ang real-time monitoring ng terminal congestion. Samantala, full force na ang buong tauhan ng Bureau of Immigration o BI sa dagsa ng mga pasahero sa mga pangunahing paliparan sa bansa. Ayon kay BI Commissioner Joel Anthony Viado, posibleng umabot sa 45,000 na pasahero kada araw ang maitala ngayong Semana Santa. Payo ni Viado sa mga pasahero na agahan ang pagpunta dahil sa mahabang pila, pero anya handa silang umalalay para sa ikaaayos ng sitwasyon. Samantala, nagbabala sila sa publiko laban sa mga scammer at fake travel sites na ginagamit ang panahon ng bakasyon para makapanloko. Nag-abiso sila na i-report ang ganitong illegal na aktibidad sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC. Alam, maganda niyan, ano? Abay, magtungo na lang kayo sa mga opisina ng mga nagbubuk ng mga hotel, mga travel tours, ano ha? Kesa naman mag-online, baka Yun lang din ang delikado doon hotel accommodation yan, ha? Baka kung saan kayo dalhin ng akomodasyon, baka yung pala sa bundok ng Tralala. Meron akong kakilala lakay nag-book online. Mahalang nagbayad na sila, mahalang binayad nila doon sa Baguio na isang hotel naman na legit yung hotel. Legit pero hotel. pagdating nila doon, fully booked yung hotel at hindi sila kasama doon Ayun sa lang. nabook. So kaya doble ingat po kapag online kayo magbubuk ng inyong hotel o ano man pong travel ninyo. Make sure nyo po kasi may mga nakikita naman po yan. May mga kung mataas po ang ratings, possible na Yun, legit siya. tama. Pero kung wala pong ratings yung isang At Facebook kung kailan na page, nagbukas yung booking page, huwag na ho kayo magtiwala. wag nyo na pong itangkain na Scam mo mag-book. yun. Oo. Ha? Nako. RH Break Time. Ininspeksyon naman ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. ang iba't ibang pampublikong lugar sa Metro Manila ngayong pong Semana Santa. Kabilang po dito ang mga transport hub, mga simbahan at mga pamilihan. Kaugnay po nito, inatasan ni Nartates ang station commander ng Baclaran na pulungin ang Vendors Association para maiwasang nababarahan at naharangan ang mga bangketa. Sinilip din ni Nartates kung nakatao nga ba ang kanyang mga pulis. Ang kanyang mga tauhan bate naman sa deployment plan. Ay naman sa Top Cup na natiling mapayapa at maayos naman ng mga pampublikong lugar
na karaniwan pong dinadagsa ngayon ngayong Semana Santa. The place is very peaceful, okay, orderly. Like pag makikita mo, usually pupunta ka simbahan, pupunta ka ng Baclaran, makikita mo maraming vendor. Makikita mo papuntang simbahan dito sa Quiapo, maraming vendor, etc. Even though may vendor, makikita mo organized yung parking, organized yung nagbe-vending at may police. At the same time, nandun yung mga LGUs natin. At malinis yung kalsada. Samantala, hindi bababa sa 35 gasolinahan sa buong Bicol Region ang kasalukuyang nakasara. Batay sa datos na nakalap ng Bicol Regional Police, kabilang sa mga dahilan ng pagsasara ay ang kakulangan sa supply ng krudo. Samantala, ilan naman dito ay isinara dahil sa iba't ibang violation tulad ng kawalan ng mga kaukulang permit, habang ang iba naman ay sumasailalim sa renovation. Pinakamarami rito ay nasa Camarines Sur, kung saan 16 na gasolinahan ang hindi operational. Sinundan naman ng Albay na may 8 saradong gasolinahan. Kaugnay nito, tiniyak ng PNP na mahigpit nilang binabantayan ang presyohan ng langis sa naturang rehiyon. RH Break Time! Naglaan naman ng 1.2 bilyong piso ang Department of Labor and Employment bilang standby fund para matulungan po ang mga jeepney driver na apektado ng oil crisis. Ayon po kay DOLE Undersecretary Benedicto Ernesto Bitonio, binabalangkas na ang guidelines o panuntunan sa paggamit ng naturang pondo. Pinagpo ng opisyal ng budget ay magsisilbing augmentation sa kakarampot na take-home pay ng jeepney drivers para hindi maging paralisado ang kanilang biyahe. Sinabi ni Bitonio na itinakda sa susunod na linggo ang pilot testing ng ayuda ng DOLE para sa public transportation workers. Katuwang po ng ahensya sa nabanggit na inisyatibo ang Department of Transportation. Dapat magrasyon sa langis. Ito ang panawagan ni Senator Sherwin Gatchalian sa Department of Energy at Malacanang kasunod ng krisis sa langis bunsod ng tensyon sa gitnang silangan. Paliwanag ni Gatchalian, kahit na may parating na supply ng langis, ilang araw lamang ang itatagal nito sa Pilipinas. Aminado naman ng senador na isa itong unpopular opinion, ngunit ito anya ang pinaka-praktikal na gawin dahil mahirap magrasyon kung kailan paubos na ang supply. Kailangan lamang umano isustain ang mga essential na biyahe at rasyonan ng mga nasa non-essential o yung mga pribadong pagmamayari. Nanawagan din si Gatchalian sa kanyang kapwa senador na bawasan o tanggalin na ang kanilang convoy at paganain na ng husto ang lahat ng pampublikong transportasyon. Saka huwag na kayong gumamit ng mga malalaking mga sasakyan, yung mga may mga SUV-ng malalaki na mumog kung lumamon ng gasolina, ha? Tapos ilan lang po ba kayong nakasakay dyan? Oo, siguro na dyan, ipakita na ng mga senador ho natin, ha? Baka pwede naman gumamit na lang kayo nung wag naman tuktok, wag naman yung dipadyak. yung mga murang mga di ba? Yung mga malilit lang ang makina na masakyan, Baka mamaya naman mag-e-bike sila lang. Abay, di mas maganda. Abay, gayahin nila si Senador JB Ejercito. Abay, nagbabike to work yan, ha? Senador JB, abay, himukin po niyo yung mga kasama dyan sa Senado. Yung mga nasa Kongreso, di ba? Abay, bike to work. Sa bagay, bakasyon naman ngayon eh. Oo nga. Nasa bahay lang. Sa bahay na lang po muna. Siyempre, pag bumalik naman sila sa kanilang mga trabaho, abay, magtipid-tipid naman. Yung ibang mga ahensya na gobyerno, nakikita ko pa dyan, abay, sandamukal pa yung mga convoy, ha? Oo. Mantakin mo ilang sasakyan yung nakasunod, meron pa sa harapan, ano ba naman, tapos makikita mo yung sinasakyan, mamahaling SUV na mumog sa gasolina, ha? Talaga naman, Tapos ilan lang ang nakasakay. Abay, paano naman na dapat ipinakikita ng ating mga taga-gobyerno na kayo po ay public servant, na kayo mismo ay nagtitipid. Sila ang manguna sa atin, na kayo po yung nagtitipid. Talaga kaya naman, na lang kayo, yung sama-sama sa isang mag-van. Yun, di ba? Carpooling, ha? Ayos yan. RH Break Time! Samantala naman ang binuong Agra team may magbabantay daw po at tutugon sa epekto ng krisis sa Middle East. Kaugnay po ng ating food security, agriculture sector at ekonomiya. Ayon po kay Senate Committee on Agriculture Chairman Senador Kiko Pangilinan, ang team daw po ay binubuo ng Department of Agriculture, Department of Agrarian Reform,
at mga ginagawa ng Senado, Kongreso at mga LGU. Pagtutulungan daw po ng task force na bantayan ng ayuda, suporta at tulong na binibigay sa mga pinakaapektadong sektor ng ating lipunan. Pinagpa ni Pangilinan kasama daw po sa napagkasunduan ay ang isusulong nilang bayanihan type na supplemental budget na tulad na lamang din ng Bayanihan as One Act na kanilang inaprubahan noong pandemya po ng COVID-19. Kasama sa mga provision nito ay ang suspensyon ng pagbabayad ng interest sa mga loan habang nasa krisis ang ating bansa. Binubuno na natin yung magiging proposed na mga provision sa isang supplemental budget na Bayanihan Act para isama dyan itong pagsuspende, loan moratorium, pagsuspende ng pagbayad ng interest at iba pang mga dagdag na intervention para mabawasan itong pasanin ng ating mga kababayan, lalo na tumataas ang presyo ng bilihin at nasa krisis tayo. Yan po mga kaibigan, si Senador Kiko Pangilinan. Samantala, dumagsa ang mga bumibili ng uling sa Bloomington Market sa Maynila kasunod ng malakihang taas presyo ng liquefied petroleum gas o LPG. Sa report ni RH29 Boy Gonzales, nagkaubusan na nga ng stock. Sa panayam ng DZRH sa isang vendor, paraan umano ito para makatipid dahil mas mura ang isang sakong uling kumpara sa LPG. Samantala, dahil sa pagtaas ng demand ay nagtaas na rin ang presyo ng bawat sako ng uling. Aba, oo nga, no? Ay, dapat mabenta na rin dyan yung dalikan. Delikan, ano yun? Alam mo yung dalikan? Yun yung ginagatungan ng uling. Yung gawa sa pot ba yun? Yung parang sa clay. Sa diba? clay. Tapos dun sa ilalim nun yung... Nandoon yung gatong. Diba? Na nakagis na mo ba yun? Hindi ko nakagis. Hindi mo nakagis na. Nako, alam mo ba ang sarap ng luto kapag ganun iba ginaan? Iba ang lasa kapag gamit yun eh. Yung hindi pa nga uso dati nung dekada 70, bibihira lang gumagamit ng LPG noon, ha? Saka dati digaas pa, ano ha? Abay, yun, siguro ibalik-balik na natin. Yung sa amin na lakay is LPG, yung iba naman naka-induction stove, yung gumagamit ng kuryente. Kaso yung induction stove. Kaso yung kuryente tataas din eh. Tataas din yan. Yung mga naghahabol din yan, mga nagkukumahog din ng bumili ng mga electric vehicle. Nako, huwag kayong mag-alala. Tataas din ng singil sa kuryente. Ganun din yun. RH Break Time. Standby pa rin po sa iba pang mga malalaking mga balita mga kaibigan sa programang Break Time. Ngayon pong Holy Wednesday. Mayroon ka na bang naririnig ng mga nagpapasyo ngayon? Wala pa nga lakay eh. Dati noon na mga ganitong... Di ba mga ganitong panahon may mga tayong mga nagpapasyo, ano ha? Ngayon wala masyado. Ay, namatay siya sa krus. Oo. At tapos kapag pinapakinggan mo talagang parang gusto mo maluha, di ba? Dapat ganun eh. Isa isip natin, isa puso natin, isa kaluluwa natin ang diwa ho ng Semana Santa, ha? Ang espiritu ho ng Semana Santa. Tama na yung ma-stress tayo sa taas ng lahat ng bili. Sana si US President Donald Trump magtika rin, ha? Magnilay-nilay din, ha? Lalo na ngayong panahong ito ng Holy Week, ha? Mantakin mo yung mga gustong mag-ikot sa Jerusalem, sa Israel. Wala. Pinagbawalan. Oo, kasi mayroong ang tension, mayroong ang kaguluhan dyan sa gitnang silangan. Delikado din kasi. Ha? Ano ba naman yan? Kaya wala tuloy pilgrimage doon. Ano ba yan? Heto, pero mukhang good news naman yata ito. Sana naman totoo na, ha? Abay, tapusin na talaga. Tapusin na ho yung kaguluhan dyan sa gitnang silangan. Ang binabanggit daw ho ni US President Donald J. Trump, abay, baka raw matapos na ho ang operasyon ng Amerika sa Iran sa lalong madaling panahon. Yun lang kasi talaga naman, sinabi niya na rin yun. Sinabi na rin yun, pero hindi pa nangyayari. Ano ba sinabi naman niya na rin yun nung nakaraan eh. Ang hirap paniwalaan eh, ha?
Mr. President Trump, sir, abay, it's about time. Stop the war. Make love, not war. Make love, not war. Peace, peace everyone. Sa gitnang silangan. Ayan. Dahil dyan, abay, umabot na po ngayon sa more than 3,000, ha? Yung mga kababayan nating nailikas na mula sa gitnang silangan, ha? Ay, sus, apo. Sana naman, pag matapos na yung kaguluhan na yan, abay, balik ulit sa trabaho makabalik sa sila sa kanilang Middle trabaho. East, yung ating mga kababayan. Samantala naman, yung daw pong batang babae na umano'y inabuso ng barangay official at nagpasaklolo lumiham kay Pangulong BBM, abay, ito raw po'y sinakluluhan na raw po ng PNP at DSWD. At yun daw suspect, Jackie, nakakulong na pala yun? Daw? Ha? O merong bagong kaso? Hindi ko alam kung nalaman ito ha? yung kaso niya na nakulong siya o may panibago pa siyang kaso. Iba pa yung ba kaso yun? niya. Naku naman, oh. Samantala naman, 69 na mga pulis sinibak ho sa serbisyo sa unang kwarto ng 2026. 100 iba pang pasaway na pulis. Pinarusahan na raw ho, sabi naman ng NCRPO. Samantala, nalaro mo na ba to? Roblox? Yung mga pinsan Roblox? kong, mas bata kong pinsan, yun, mahilig sila dyan lakay. Ano to? Para bang Dota ito? Hindi ko naman, hindi. Iba yung Dota kasi. Ito kasi medyo, Hindi ko alam to. magbibuild ka ng sarili mong parang bahay, ganun ba? character. Ganun yung alam ko nun Parang Farm Bill? iba rin yun. Iba Pero rin. parang ganun. Parang ganun. Parang pinaghalo-halo siyang... Parang oo. Sim City, Oo, parang ganun. parang simulation siya lakay. Pero yun nga, iba yung graphics niya, puro mga kahon. Pero ang matindi raw kasi dito, parang nalululong yata yung mga kabataan dito at parang merong, ano ba to, mga X-rated ba dyan? Ano ba naman yan? Yung mga... May mga explicit content na napapasok din dito sa online gaming platform. Wag nang pagpaliwanagin DICT, abay, stop na kagad. Pinagpapaliwanag pa kasi, ano man ang paliwanag nila. Mambobola lang yung mga yan. Ha? Samantala naman, isang papaserong jeepney, abay, nahulog daw po sa bangin. Diyan po sa may Kalinga, isa po ang namatay, isang senior citizen, 16 ang sugatan. May libre! Yan ang gusto natin, libre. Yes! Sa mga panahong ito. May libreng sakay daw po para ho sa mga veterano ang MRT3 sa Abril 6 hanggang Abril 11 dahil sa... Veterans Day, tama ba ko? Ayan, Veterans Week ba yun? Saka araw ng kagitingan on April 9. Yun. RH Break Time! Standby, Ninong, Noche Kakas, Pilipinas ang oras, alas 4:38. Oras, Miss Jackie O. 4:46 ng hapon. At ngayon, dumako na po tayo mga kaibigan sa ating Malakas Promo. Ito na ang ating winner sa Malakas Promo kasama ang MX3. Dito ako believe. Ito na. Ha? Atin ang tawagan si Ninong, Ninong Noche Kakas. Ninong! Talaga naman noon, nandyan po siya sa may Fortunata Village, Parañaque City. Ninong Noche, magandang hapon sa iyo. Magandang init na hapon talaga. Oh, Lakay. grabe init, no? Nakapapalit ko lang ng damit dahil sobrang init ng panahon. Gaano ba kainit ngayon? Sobra? Sobra, oo. Talagang nanunuot. Abay, sa record niya, 33 degrees centigrade, ha? Oo, 33 degrees Celsius, ha? Oh. Baka yung init factor mas mataas pa. Ha? Oh. Kaya dapat talaga suggest natin na mag-isang damit yung cotton hanggat maaari yung maluwag Yan, para naman ay correct. makakaluwag din tayo. Correct ka dyan, Nino. Okay, pero bago yan, Okay. hindi sagabal yung init ng panahon. Yun. Dahil tuloy-tuloy yung ating pamimigay ng ayuda. Yan, sa ating mga kababayan na siyempre suting-suti ng DCRS. At ngayon, pinasok natin itong prescribe ng Fortunata Village kung saan
aba, isang masugid na tagapakinig, tagapanood ng DCRH. Yan, labas ka lang ako, sir. Dito na hina yung signal. Hello, ma'am. Ano nila? Ako po si Lilibit Bonifacio po. Aha. Ako dito sa side. Ayan, ilan taon na po kayo? I'm 49. Hindi, ilan taon na kayo nanonood? Ah, Matagal na. matagal na po. Sir. Ayan, at siyempre, kinakilala mong Ayun po, sa ngayon po, nanonood po ako kay Sir Ray. Hi. Hello po. Saka kay Jackie. Hi. Ma'am Jackie. And also po kay Oh. Kayo Makalma. Ay, Matagal na po kami. Sila kay Mayor, nakabakasyon ngayon. Sabi nga lakay, maliit pa daw siya, nanonood na ba siya sa'yo? Opo, nakikinig Ha? po ako sa radyo po. Sa radyo. Ha? Opo. Kilala ko dyan na lakay eh. Oh. 49 na po ako. 49. Hindi halata ha, para ka lang titiyan. Para na siyang 35 anyos. Kasi kaya sa akin, Salamat po, sir. dahil sa kisura ka na di siya rin, marami na kang nalabahin at huntay. Bibigyan ka na agad namin ng 1,000. Yon! Congratulations, ma'am! Hindi lang yan ha, meron pa kaming pinamimigay na MX3 package. Yan. Oh. Sa loob ng MX3, meron din pinilit namin t-shirt ng DCRH. At yung ating medium component, ating sa inyo ng Astron, alagang Yun. Maasran. Ito naman ay mabibili sa inyong suking tindahan at lahat sa appliance store nationwide. Oh, Galing. dami na po. Thank you po very At much. siyempre, yung ating teacherya, lakay rin. Oo, huwag mo kakalimutan yan. Oh, Happy ayan sa na. ng Royal Corporation ng ating kaibigang si Kuya Richard. Yun! Salamat po. Oh. Oh. Narinig mo ulit ito, Noche? Oh, yan. Maraming salamat po sa inyo. Oh. Patuloy po ako manunood at makikinig ng inyong programa po. Wala pong ano Ako, man, ma'am. salamat din po, Salamat Nay. ate. May grado daw ito. Opo, for 15 na po. Ba, malakas na mataas yung grado. Oh. Lalo-lalo na kitang-kita mo yung 1,000. Oh. Salamat po sa inyo. Maraming salamat po. Okay, maraming salamat din ate. Okay, so para naman sa gustong manalo ng 1,000 pesos na nabili nakabutok sa DCRH, malay nyo naman kayo ang susunod na swerte manalo sa aming DCRH sa Malakas Promo kasama ang MX3. Dahil dito sa MX3, dito ako bilhin. Ako naman si RH27 na dito ka kas DCRH, una sa Pilipinas, Iyon, napapaaw ngayon ha. Kahit na mainit ang panahon, summer na summer, parang Christmas lang. Ha? Oh. At ngayon, abay, back to Miss Jackie. Ha? Tuloy-tuloy. Oo. Ano yung susunod natin? Ang ating kring-kring panalo promo. Yun. Makinig maigi! Ito na ang chance mo na manalo ng instant 500 pesos kapag narinig mo na ang mahiwagang kring-kring. Tignan mo na ang iyong cellphone, baka ikaw na ang susunod naming winner sa kring-kring panalo malakas sa telepono. Paano sumali? Bisitahin ang Facebook page ng DZRH, fill up pa ng Google Sheet na nakapin sa DZRH FB page at hintayin ang aming tawag sa telepono. Kring-kring na! Kring, kring, kring. Ayan na. Sino ba nasa linya? Party line. Hello po, magandang hapon. Hello, party line. Kring, kring. Hello. Hello po. Uyun. Yun. Oh, sige. Ano pong pangalan nila? Yan. Ako po si Erica Inocencio po. Oh, parang batang-bata pa po ang Bata iyong pa. boses. Ilang taon na po ba? kayo? Oo. Boses lang po yun. Boses lang ba yun? Ilang taon na po kayo? Kung 21 na po. Bata pa rin. Ha? Oo. Taga saan po si Ate Erica? Sa Preto Diaz, Sorsogon po. Wow, Sorsogon. Di ba pinabili ka ng toyo sa kasuka sa kanto? Nakabalik ka na? Hindi po. Hindi. Nakauwi ka na? Nakauwi. Joke lang. Ayan nga si Ate Erica. Oh, yan ha. Si Ma'am Erica Inocencio. So, Miss Jackie, ikaw nang bahala. Ate Erica, dahil kayo po ang nanalo dito. Bago po kayo manalo ng panalo na ating kayo. panalo na kayo ng GCash na 500 pesos. Kailangan masagot niyo muna ang tanong namin. Napakadali lamang po. Ano po ba ang kauna-unahang himpilan sa Pilipinas, ang number 1 at palagi ninyong pinapakinggan? Siyempre po, DCRA. Ayun, ang lutong-lutong naman. Pakiulit nga. DZRH.
DCR. Yun, Ayun. sige, sa'yo na nga. Sa'yo na yung limpak-limpak na tig-100. Congratulations, Ha? Ate Erica Inocencio. Ayan. Huwag niyo po ibababa ang inyong telepono. Kakausapin po kayo ng aming kasamahan para po Yes. malaman ninyo kung paano niyo makukuha ang inyong premyo. Congratulations! Congrats, Erica. Salamat. RH Break Time! At ngayon natin nang alamin ng mga report mula sa labas ng ating impilan. Meron po tayong update mula sa Malacanang. Palasyo, tiniyak daw po na pangalagaan ang interes ng bansa sa usapin ng posibleng joint exploration sa China. Ibalita mo nga yan, RH14, Let Narciso, Miss Let. Ray, Jackie, siniguro ng palasyo na prioridad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na maprotektahan ang interes ng bansa sa lahat ng pagkakataon. Reaksyon ito ni Palace Press Officer Claire Castro sa babala ni dating Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio na maaaring patibong lamang ang alok ng China sa Pilipinas hinggil sa joint oil and gas exploration sa West Philippine Sea. Iginit ni Castro na walang makokompromisong karapatan o soberanya sa usapin ng posibleng kooperasyon ng dalawang bansa. Ayon pa kay Castro, nabanggit lang naman ng Pangulo ang tungkol sa joint exploration ng matanong kamakailan sa panayan ng isang foreign media entity. Dito'y sinabi ng Pangulo na bukas siyang muling simulan ang negosasyon sa Beijing para sa isang joint energy project para matiyak ang energy security ng bansa sa gitna na rin ng tensyon sa Middle East. Sa harap ng posibilidad na ito, tiniyak ng palasyo na magiging maingat ang administrasyon na palagi ang isinasaalang-alang ang proteksyon at interes ng mga Pilipino. Ito si Let Narciso para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Miss Let. Samantalang mga minimum wage earners dapat bigyan ng monthly subsidy ngayong panahon ng krisis. Alamin natin kung sinong senador ang nagsabi niyan mula kay RH28, Raymond Dadpaas. Kay Raymond. Dapat nang isama sa mga bibigyan ng ayuda ang mga minimum wage earners sa bansa ngayon na panahon ng krisis. Ito ang rekomendasyon ni Senador Sherwin Gatchalian sa kanyang preliminary report bilang chairman ng Senate Committee on Proactive Response and Oversight for Timely and Effective Crisis Strategy o PROTEC na nagsagawa ng 2 hearing tungkol sa epekto ng krisis ng langis sa bansa. Ayon kay Gatchalian, dapat bigyan ng 1,500 pesos na buwan ng tulong pinansyal ang mga minimum wage earners. Gagastos dito ang gobyerno ng 7.5 billion pesos kada buwan. Ininda din ito na pati ang mga benepisyaryo ng 4 Piso Pantawid Pamilyang Pilipino program ay bigyan rin ng kalintulan ng dagdag ayuda. Aabutin naman sa 15.75 billion pesos ang gagastusin ng gobyerno sa loob ng 3 buwan para dito. Kahit nakabakasyon ngayon ng mga senadora ay pinadalhan sila ng kopya ng kanyang preliminary report kasama ng Department of Energy, DepEd, Malacanang at iba pang ahensya ng pamahalaan. Ito si RH28, Raymond Dadpaas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Lakay Raymond. Samantala, PNP nag-realign daw po ng pondo bilang bahagi ng pagtitipid ngayon pong krisis sa langis. Report mula kay RH52, Edniel Parosa. Edniel. Ray, nagbawas ng pondo ang pambansang pulisya bilang bahagi ng pagtitipid habang humaharap ang bansa sa state of energy emergency. Sa panayam sa Campo Crame, kinumpirma ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. na nag-realign sila ng pondo sa parehong central at regional offices. Sa PNP headquarters, abot umano sa 8% ang nabawas sa release ng kanilang pondo at plano pang dagdagan ng 5%. Kabday nito ay inatasan na ng top cap ang kanyang Director for Controllership, Logistics at Personnel na pagkasyahin ng mga program fund na hindi para mga operasyon ng pulisya. Target pa rin naman ng PNP ang masustain ang pagbaba ng focus crimes mula 20%. Kahit limitado, pwede nilang magastos. Pakinggan natin si General Nartates. Nabawasan ang ating release ng pondo. Actually, it is about 8%. 8%, medyo malaki yun. Dito sa mga regional offices, nabawasan ng roughly about 40%. So, medyo malaki. No, but, we will be utilizing to sustain our guidance, to sustain the efforts of the Philippine National Police. Ginawa ng PNP Chief ang pahayag kasabay ng pagbasbas sa 500 milyong pisong halaga ng mga bagong kagamitan gaya ng 4x4, mga motorsiklo, CDM equipment at night vision device
na balak ipakalat sa iba't ibang rehiyon. Nahugot pa ang pondong ginamit dito noong fiscal year 2024 hanggang 2025. Ako si Edniel Parrosa, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. RH Break Time. Sa atin pa rin po mga balita, tinakbo ni US President Donald Trump na tatapusin na ng Amerikang operasyon sa Iran sa lalong madaling panahon. Sa isang event sa White House, sinabi ni Trump na lilisanin ng Amerika ang Iran kahit may kasunduan o wala. Ayon po sa Pangulo ng Amerika, wawakasan ng US ang operasyon maaaring sa susunod na 2 linggo o pwedeng sa loob lamang ng ilang araw. Aminado naman si Trump na matindi ang nag-epekto ng bakbakan. Buti naman na-realize mo, Mr. Trump, President Trump, ha? Sa gitnang silangan, partikular sa global economy. Samantala, tinatayang lalampas na sa 3,000 ang bilang ng mga OFW na nakauwi na at uuwi pa ng bansa ngayong Abril dahil sa sigalot sa gitnang silangan. Ayon sa Overseas Workers Welfare Administration o OWA, pinakabago sa repatriates ang 97 OFWs kasama ang kanilang 2 dependents mula sa Kuwait na dumating kahapon. Batay sa records, nasa 2,900 Pinoy mula sa gitnang silangan ang nag-avail ng repatriation program ng gobyerno. Nabatid mula sa OWA na 400 na OFWs mula din sa Kuwait ang nakatakdang umuwi ngayong Semana Santa at karagdagang pang 400 ang inaasahang darating sa susunod na linggo. Samantala, sinabi ni Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak na 15 OFWs mula sa Israel at 10 mula sa Lebanon ang nakaschedule na dumating ngayong araw habang 173 ang inaasahan na dumating bukas. Nagpadala naman ng matauhan si PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. para sumaklolo sa 11 taong gulang na sumulat kay Pangulong BBM para ireklamo ng umunay pang-abuso ng isang barangay kagawad sa Camarines Sur. Ayon po sa liham, isiniwalat ng batang umunoy pang-abuso ng isang barangay kagawad sa kanilang lugar. Bukod dito ay pinaputulan pa raw sila ng supply ng kuryente, tubig at sinisira ang kanilang mga pananim bilang umunoy harassment o pananakot sa kanila. Nakausap naman at nabigyan ng paunang tulong ng DSWD ang naturang minor de edad na babaeng sumulat nga kay Pangulong BBM. Ayon po kay Secretary Rex Gatchalian, naiabot na ang tulong sa bata at sa kanyang pamilya. Samantala, idineklara ng Bangsamoro Darul Ifta o BDI na mahigpit na ipinagbabawal sa ilalim ng Sharia law ang persahang pagpapakasal sa rape cases. Binigyang diin ng BDI na ang pahintulot o consent ay mahalaga sa isang balidong kasal sa Islam at hindi maaaring pagpalagay sa mga sitwasyong may pamimilit o karahasan. Iginiit ng fatwa na hindi pinahihintulutan sa Islamic Sharia ang pagpilit sa isang babae na pakasalan ang lalaking nanggahasa sa kanya dahil lalo lamang nitong pinapalala ang pinsala at trauma na dinananas ng biktima. Dagdag pa ng ang ganitong gawain ay naglalagay sa survivor sa mas mabigat na sitwasyon tulad ng trauma. Nilinaw rin ng BDI na bagamat maaaring obligahin ang sila rin na magbigay ng pinansyal na compensation, hindi ito nangangahulugang may obligasyon ng biktima na pakasalan ng isang rapist. Posibleng ipagbawal na raw po ang online gaming platform, tagal naman, na Roblox sa Pilipinas simula daw po sa April 10. Ayon po kay DICT, USEC at Cybercrime Investigation and Coordinating Center Executive Director Aboy Paraiso, kung hindi magkakaroon ng tiniyak na pagtugon o pagbabago sa gaming platform hanggang April 7, ay kanila raw po ipatutupad ang pagbabawal. Ang tagal-tagal naman. Kailan pa magpali? Ang panukalang ban sa Roblox ay kasunod ng mga natuklasang kabiguan ng online gaming platform na maprotektahan ng mga batang naglalaro nito mula sa karahasan at sexual exploitation. Samantala, abiso sa mga mananakay, may libreng sakay ang Metro Rail Transit Line 3 o MRT3 para sa lahat ng veteranong Pilipino mula April 6 hanggang 11. Ayon sa DOTR MRT3, yan ay bilang pakikiisa sa pagdiriwang ng 84 na anibersaryo ng Araw ng Kagitingan at PH Veterans Week. Buong oras ng operasyon maaaring i-avail ang libreng sakay. Ipakita lamang ang Veterans ID o anumang uri ng valid ID. Pinapayagan din ng bawat veterano na magkaroon ng isa pang kasama. Sa ating pong break time global news, tensyon sa pagitan ng US at Iran marinang matuldukan. Ito na ha. Ating ang alamin ng dagdag na detalye sa report ni James Galange. James!
Inihayag ni US President Donald Trump na nalalapit na umano nilang tuldukan ang gira nito kontra Iran sa loob ng susunod na 2 hanggang 3 linggo. Para kasi kay Trump, mayroon man o walang napagkasundo ang peace agreement ay sapat naman daw umunong naitala itong pinsala sa Tehran, gayon din sa mga missile facility nito. Pakinggan natin. We'll hit bridges and we've hit some. We'll hit some bridges. We've got a couple of nice bridges in mind. But if they come to the table, that'll be good. But it doesn't matter whether they come or not. We've set them back. It'll take 15 to 20 years for them to rebuild what we've done to them. Ngunit para naman sa ilang eksperto, yan daw ay mula sa epekto ng digmaan sa nagiging paggalaw ng presyo ng petrolyo sa global market at maaaring daw umunong makaapekto sa posisyon ng Republican Party sa nalalapit na eleksyon sa darating na Nobyembre. Sa kasalukuyan, muling sumipa rin kasi ang presyo ng Brent crude oil sa US kung saan mula sa 101 ay tumaas sa halos $106 per barrel. Bunsod pa rin ang paghara ng mga oil shipment papuntang Amerika mula sa Strait of Hormuz. Ito si James Galagi ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat James. Sa balitang sports, food delivery rider nagtala ng bagong PH record sa Asian Cycling Meet. Detalye sa report ni Millie Borja. Millie? Isang food delivery rider ang gumawa ng kasaysayan matapos magtala ng bagong Philippine record sa men's elite sprint sa Asian Cycling Confederation Track Cycling Championships. Naitala ni Zedric Ivan Honorica ang oras na 10.865 seconds na mas mabilis kaysa sa dating 11.42 seconds na itinakda ni John Paul Morales noong Asian Games 2006. Bagamat nagtapos siya sa 21st place mula sa 22 participants, kapansin-pansin ang kanyang tagumpay lalo na't ginamit niya ang kaparehong bisikleta na ginagamit niya sa kanyang hanap buhay bilang delivery rider. Ayon kay Honorica, nagsimula lamang siyang mapasama sa national team nitong Enero matapos makita sa Facebook ang paanyaya ni national coach na si Gil Virgilio Espiritu para sa power test at informal tryouts. Ang kanyang bisikleta ay binubuo lamang ng frame na nagkakahalaga ng 2,500 pesos at wheel set na may 12,000 pesos. Malayo sa mga high-end bike ng ibang international riders na umaabot ng milyong-milyong piso. Samantala, nakapagtala rin ng medalya ang Pilipinas sa kaparehong torneo sa pamamagitan ni Patrick Gerald Lee na nagwagi ng bronze sa men's C5 scratch race ng Asian Para Track Cycling Championships. Ito ang unang medalya ng Pilipinas sa naturang kompetisyon na pinangunahan ng Philippine Cycling Federation katuwang ang lungsod ng Tagaytay. Dahil sa kanyang panalo, nakakuha si Lee ng mahalagang puntos para sa qualification sa Los Angeles 2028 Paralympics. At yun ang mga latest updates sa mundo ng sports. Ito si Millie Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa showbiz, Yeng Constantino may 20th anniversary concert sa The Big Dome. Ibalita mo nga yan, Miss Angelica Cosme. Bilang pagdiriwang ng 2 dekadang paghahatid ng musika, may pabiyahing 20th anniversary concert ang pop rock royalty na si Yeng Constantino. Ito ang inanunsyo ng hawak-kamay hitmaker sa kanyang social media account kasabay ng pasalamat sa lahat ng mga nagmahal sa kanyang mga awitin. Kabilang na nga riyan ang hit songs School Off, Chinito, GP Love Story, Ikaw at syempre ang kanyang debut single na Salamat. Sa ni Yeng, hindi lang daw ito basta concert kundi tila isa na ring reunion ng mga pusong pinagbuklod ng music. Gaganapin ang biyaheng 20 sa The Big Dome sa August 28. Unang nakilala si Yeng Constantino ng manalo sa Kapamilya Talent Show na Pinoy Dream Academy taong 2006. Samantala, usapang OPM pa rin tayo. Kaya na lang tumibok ang puso mo para sa akin. Gaya ni Yeng, may isa-celebrated this year ang Bossa Nova Queen na si Suti. Ngayong taon kasi, 20th anniversary naman ang kanyang hit song na Para Sa Akin. Kung kaya't sa May 17, all set na rin ito para sa kanyang Cityscape, The City of Bossa sa The Newport Performing Arts Theater. At yan ang latest sa mundo ng mga sikat. Ito po ang inyong showbiz angel ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa atin. Ingat tayo ha, ngayong Holy Week ha. Di porke bibiyahe kayo bara-barabay na kayo sa kalsada. Di porke napansin nyo na medyo compared last year, hindi ganun kadami. Dito medyo lumuwag ang traffic sa Metro Manila, no?
Wag naman po kayong aarangkada na lang Yun daw basta-basta. mga main Ingat character pa na rin. sa mga probinsya. Oo. Umuwi na ng probinsya ang mga main character. Salamat daw sa matumutok po mga kaibigan sa programang Break Time. Inyo pong lingkod mga kaibigan, si Ray Sibayan, sa ngalan po nila kay Mayor Deo Macalma. At sa ngalan po ni Miss Thea Petrocarpus, ako po si Jackie Resho. Para pa rin po sa DZR Radio na sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Pilipinas ang oras, 8 minutos makalipas ang alas 5.